I'm here now in Bonifacio Global City in Taguig City. So specifically, nakatayo ako dito sa High Street. So I just want to show you how accessible yung ating project from Empire East, which is the Casara Urban Resort Residences. Tetestingin natin kung gaano ba ka-accessible ang Casara location if you are here from High Street. So ngayon, sa tour natin ngayon, meron akong makakasama for the first time dito sa video. Pinapakilala ko sa inyo si Miss Ayla Dinginbayan. Siya po yung ating Sales Online Associate. So ngayon, Ayla, yes, first time mo bang pupunta ngayon sa Casara? Yes, first time ko din actually pupunta sa Casara and I'm excited. Okay. So may mga nakita ka na bang pictures? Kasi before tayo pumunta, may nakita ka na atang picture. Yes, so anong impression mo sa Casara? Ang Casara is maganda and syempre malapit kasi siya sa mga commercials and malls. So positive ako sa Casara talaga. Okay. Okay. So si Ayla, she is very excited na pumunta sa Casara para makita niya na ng actual. So samahan niyo kami. Let's go. Let's go. From High Street, nakadaan na tayo sa SM Aura, tsaka sa Market. Yan. So ngayon, palabas na tayo sa BGC or the Global City in Taguig. Ngayon, palusot na tayo sa C5 Road, which is nandun lang naman yung Casara. So ngayon, habang nandito kami sa C5 Road, malapit-lapit na kami sa Casara. Gusto ko lang malaman, no? Ayla, alam mo ba yung mga kasi iniintay nila kasi yung mga clients, alam ko ganda-ganda ng Casara. Ano ba yung mga available units na pwede nilang ma-avail? Sa Casara, kasi kaka-launch lang natin last month. So 1 month pa lang naman tayo nag-launch nitong Tower 4. Okay. So meron tayong ino-offer dyan na sa Tower 4, meron tayong 1 to 2 bedroom. So nagre-range yung square meters niya to, so 1 bedroom to is about 29 square meters to 44 square meters. Okay. And then yung studio, meron din tayong studio type which is 22 square meters. Okay. And then meron tayo din na 2 bedrooms na nasa 57 square meters. Okay. May balcony ba to? Yes, may balcony tayo sa 2 bedrooms. Okay. And then meron din tayong penthouse. Okay. Except lang sa Tower 4. So Tower 4 wala siyang penthouse. Yes, wala siyang penthouse. So yung penthouse natin, may mga available pa tayo dyan. Tapos yung sa by level, which is meron tayong second floor. Ano ba yung by level? Kasi baka hindi nila alam. By level, kasi yun yung tinatawag natin na meron tayong second floor. Okay. So, yung penthouse naman, ano ba yung penthouse? Ang penthouse, ang square meters nito is mga nasa 93 square meters hanggang 100 pataas. So ito yung mga condo unit na malaki. Yes. Okay. So parang bahay na. Usually, anong Maluwag floor? siya. Anong floor ba yun? Yung Nasa mga penthouse? taas siya, roof deck. Okay. Nasa taas. Yes, So advantage pala ang penthouse talaga sa mas magagandang view. Yung may mga malalaking, gusto niya malaking space. So mas maganda talaga yun. Lalo na sa family. Okay. Okay. So, alam ko first time mo pa lang dito nagpupunta sa Casara, pero parang you look excited. Excited ako kasi syempre, 'di ba, first time ko din magpupunta diyan and makikita ko ng actual yung Casara. Okay, so yun. So, yung mga clients natin na nanonood ngayon, marami pang pagpipilian na mga units sa Casara. So, Empire Island just launched the Tower 4 of Casara. Mga ilang buwan na ba? Or weeks? 1 month. 1 month. Okay. Last month lang tayo nag-launch ng Tower 4. Okay. So ngayon, mamaya, babalik tayo uli kung malapit na tayo sa Casara para matanaw naman natin yung Casara. Okay? So, we're heading na. So, dinadaanan po natin ngayon ay Rodriguez Avenue. So, konti na lang. Malapit na tayo sa Casara. So far, from BGC, dun sa High Street, nakaka 15 minutes na tayo sa drive po natin. Ayan na.
Okay, so yan dito sa left side. Yan sa left side po natin, yan papunta na pong Valle Verde yan. Okay? So St. Paul Mega Mall. Ayan. So yung community po natin is malapit po siya sa Valle Verde, sa St. Paul. Ugong Elementary School naman sa right side. So natatanaw ko na yung Kasara. Kagagaling lang natin dun sa left side kanina papuntang Valle Verde, Mega Mall, St. Paul. So dito naman sa Rodriguez Avenue, diretso, after lang nun sandali, matatanaw na natin yung Kasara. So nandito na tayo sa Eagle Avenue. Pag dinire-diretso to, lusot na nito is Kasara. So kung natatanaw pa ninyo, nandun na yung SM Pasig. Yan. So kaya nakastop yung mga sasakyan dyan sa unahan kasi yan na yung kasi one way to. Yan. So papunta na yan sa Tiendesita. So ito na agad yung Kasara. Okay? Yan. So we have just arrived in Kasara Urban Resort Residences. Okay? So papasok lang tayo sa loob. Nandito na kami ni Miss Ayla sa Eagle Street kung saan nandito na nakatayo yung Kasara. Okay, so pag diniretso nyo yan, kasi ako tanaw ko, yan na yung SM Pasig. Ayan, so sa mga nakaraan ko naman video, makikita nyo naman, pagbaba ko sa sasakyan, SM Pasig na siya, tsaka Tiendesita. So accessible siya, at yung mga dumadaan na yan, that is C5 Road. And for addition din, malapit tayo sa Medical City. So, pag kasi dinire-diretso mo doon sa Valle Verde, kasi yung way na yan, papunta doon Ortigas. Papunta doon Ortigas. And then, pag doon tayo sa kabilang side, tagusan na yan is Valle Verde, St. Paul, Ayala Malls, yung bago bukas. Ayala Malls. And then, Medical City. So, malapit lang tayo sa mga establishmento. Okay. So ngayon, nandito tayo sa entrance ng Kasara. Yan na po ang Kasara. So, ito po yung drop-off area. So, dito tayo pwedeng ibaba. Dito yung pag may sasakyan kayo. So, dito na po tayo ngayon. Sabi nga ni Miss Ayla, ito nga yung ating drop-off area. So before po tayo makapasok dito sa drop-off area, dadaan po muna tayo sa security. So meron po kasing naka-assign dun sa may pinanggalingan namin ng mga guards, security guards, para ma-assure po yung security ng mga pumapasok dito sa Kasara. Bar area. So, Ayla, napanood mo na ba yung project walkthrough ng Kasara? Kasi hindi ba dati video lang napapanood mo. So, nakita mo ba tong bar na to? Maganda. Nakita ko siya. Once na matapos to, dito tayo pwedeng mag-bar. So, kahit malapit tayo sa pool, matatapos na kasi pag natapos to, magkakaroon ng mga bar stool dito. So, yun ang perception niya. Okay. So, ito yung magiging bar stand. So, after ng swimming, syempre masarap mag-drinks. Yes. Okay. Syempre nakalagay dyan yung mga cocktails. Yan. Kung may kayo na cocktails, yan. Pero drink, Moderate. okay. Yan. So, nandito na tayo sa model units na Kasara. I'm here with Miss Ayla. So, itutour niya tayo dito sa mga model units namin. It's 2 bedroom and 1 bedroom. Okay? So, halika na. Okay.
Nandito na kami sa model units ng Casara. So, Ayla, ano ba tong unit na to? Okay, so itong unit na to is 30.26 square meters with 2 bedrooms. Yan. So, okay, let's go. First, pagpasok natin, makikita natin yung kitchen natin. So, eto, we have upper and lower cabinet. Pero actually, this is not the actual cabinet na makikita nyo doon. So, pero pwede kayong mag-design kung ano yung gusto nyo. And then, pagdating naman dito sa sink, sa lababo natin, meron din tayo doon na standard. So, pwede nyo siyang gamitin or depende sa inyo kung gusto nyo siyang palitan. Okay. Ito bang, itong counter niya, anong ito ba talaga yung tiles? Ang tiles natin dito sa kitchen natin is granite. Granite. And then, Okay. yung flooring natin, nakikita nyo, meron tayong ceramic tiles. Pero yung size ng ceramic tiles natin, hindi siya ganyan kalaki. So, siguro mga standard size siya. Medyo mas maliit siya ng konti. Maliit siya ng konti. Mga ganito. Oo. Okay. Okay. So, saan naman tayo pupunta? So, tapos na tayo sa so, kitchen. Dito muna tayo sa ating bathroom. Sa toilet and bath. Yan. Okay. So, pasok tayo dito. Makikita natin yung shower. Pero syempre, hindi ganito yung ating actual na shower room doon. So, depende rin ulit sa inyo kung pwedeng gusto nyo siyang palitan. Pero ang alam ko, parang bilog siya sa actual. Yes, Kasi oo. sa mga condo na trip ko before, na turnover na dating pre-selling, hindi ganito, pero konti lang naman ang diferensya. Bilog lang siya. Okay, Miss Ayla, so tuloy mo na. And then, ganun din yung ating toilet bowl and also yung sink. Okay. Sa actual, bilog yan bilog. Okay, pero ganyan din siya. Ayan. American standard lang talaga yung tatak niya. Okay, dadagdag ko lang pala, dito sa division between the shower and the toilet is meron siyang division dito na tiles na nakaangat para hindi mababasa yung part dito sa toilet at syempre sa sink. Yan. So, may nakaangat dito para hindi mababasa. Okay? So, yung size niya, since this is 2 bedroom, 30.26, yan. So, ako po medyo malaki. Yan. Pero titingnan po natin yung ating size para ma-figure out nyo po dyan habang nanonood kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, 5 steps ko po kung size 9 yung paa nyo. Okay, so Miss Ayla, let's go. So, dito tayo ngayon sa ating living room. So, kasi extended natin dito yung dining table natin Sige. So, pwede kayong ideal ano lang naman to, unit. Meron tayo unit model natin. So, pwede nyo siyang gawin ganyan. Ito yung sofa set. So, syempre hindi naman ganyan yung ating tawag pader. So, simento po yun. Pati ito, ha? 3 paint finish. And, kumbaga, nasa sa inyo how you will construct your condo. Depends on the interior design or style that you like. And yung ceiling natin, Ayan, yung mga lights natin, alam ko kasi ma'am, ganyan ang actual natin na mga lights. So, kung ano yung nakikita nyo, ganyan din po yung nandun sa units. Pero ang hindi lang kasama yung mga ilaw, syempre, kayo na lang po ang mag-i-install. Pero nakaabang na po, pwede nyong paganyan din yung ceiling ng unit po ninyo. Okay? Ayan. So, sa nakita ko kasi, kahit sabihin mong itong ating 2 bedroom, 30 na nga ito di ba? Nabigyan pa rin ng chance na magkaroon siyang 2 bedroom. 2 bedrooms. Oo. So, nasa sa inyo din, kasi mayroon pwede nating, since this is condo living, yung ating living room, pwede rin natin siyang gawing dining room. Okay? So, dito tayo sa first room. Yan. So, ito yung first room natin. So, meron tayong space dito na makikita nyo. Pwede kayong maglagay ng cabinet. Okay. So, ito yung space, natin, saver pa dyan. Pwede kayong maglagay ng cabinet dyan. Yan, okay. So, yung about sa aircon naman, ang style ng aircon natin is meron ding standard na window type. Okay. So, it depends din kung gusto niyo maglagay ng split type, pero mag-a-ask permission din tayo dun sa property management office natin. Okay. Okay. Ayan.
So, sa tingin ko, ang kakasya po dito ng bedroom, sa first bedroom nitong unit na to is double size. Pwede na. Oo, double size. Ayan. So, pwede nyo na mag-be creative. Pwede tayo maglagay ng ganyan pag nagpa-interior design tayo. Tapos, pwede rin natin palagyan ng drawer para mas may malagyan tayong gamit. Okay? Ayan. So, imagine this room. Meron na siyang cabinet. Meron pa siyang bedroom. Okay? So, Miss Ayla, let's go sa kabilang room. Ito na tayo ngayon sa second room. So, same din. Kaya lang, parang medyo mas malaki ngayon yung space ng cabinet natin dito. So, as you can see, medyo mas maluwag yung pwede nating lagyan ng ng cabinet natin. So ito yung... Pero ito, actually, wala pang ganito sa actual unit. May space. So, may space lang. Depende sa inyo kung anong style yung ilalagay nyo. Saan natin para makita nila? Ayan. Okay. So, you mean merong space ba? Wow, hindi man lang kasama tong cabinet. May space. May space pa. So kahit... So, pwede silang maglagay dito ng cabinet nila. So, kung depende kung anong style ng cabinet nila. May free sila kung anong style. Okay. So, sa tingin ko, this is the master's bedroom. Yes, sa tingin ko din. Kasi mas malaki to eh. Compared dun sa isang room. Okay, so tour mo pa kami, Miss Ayla. Okay, so yung bed natin, parang kasya din naman kasya ang double size bed. Okay. Kasi may space pa doon, so anything pwede kayo maglagay dyan. Maging creative lang kayo sa mga decorations, interiors nyo. Okay? So same din dun sa ilaw natin, ganun din po. So kayo na lang maglalagay ng mga lights. Pero yung ceiling natin, ganyan pa rin. Wala lang po ito wala lang yung ganyan. Okay. Pero pwede nga pa rin nila gawin pag nagpa-interior design sila. Okay. Ang natutuwa ko dito, isipin nyo, meron pa siyang table, no? So, na-maximize pa yung space ng table. Yan. So, bukod sa bedroom, you have desk, you have cabinet. So, very wise ang pagkakagawa ng interior designer nito. Okay. So, Ayla, anong masasabi mo dito sa, tinur mo kami dito sa 2-bedroom? Well, ang masasabi ko is napaka-spacious ng room kasi ng unit na to. Kasi imagine 30 square meters nakapag sila ng 2 bedrooms na which is meron pa tayong master's bedroom and also tamang-tama kasi to sa couple na may isang anak. So, pwede rin dito yung kids nila. Okay? Ayan. So, ngayon, saan tayong room ulit pupunta? Doon naman tayo sa 1 bedroom which is 29 square meters. Okay, let's go. Nandito na tayo ngayon sa model units naman ng 1 bedroom unit ng Kasara. So, kasama pa rin natin si Miss Ayla, Sales Online Associate natin, na magbibigay ng details more about dito sa model units. Miss Ayla! Alright, so now, nandito ngayon tayo sa 1 bedroom. So, dito muna tayo sa kitchen, sa ating, ito ang ating kitchen. So, same din sa 2 bedrooms natin. We have upper and lower cabinet. Malaki siya, malaki yung cabinet natin. Malaki ito. So, ayan, ganun din. Meron din tayong lababo dito. So, pero hindi actually na ganito. So, standard ulit yung makikita nyo sa actual unit. So, depende ulit sa inyo kung papalitan nyo siya. Pero syempre, ang ganda naman. Maganda naman din yung nandun sa actual. So, granite din. And then, yung tiles natin is ceramic. Okay. So, mas malaki-laki pa. Maliit lang ng konti dito. So, ito talaga yung size. So, mababawasan lang siguro ng konti. Nandito naman kami sa toilet and bath. Okay, Miss Ayla? Okay. So, same din. Yung magiging sink natin sa actual unit is round. Hindi siya ganito. Pero maganda rin siya. Standard size din. So, ganun din yung ating toilet bowl. And also, yung shower natin. So, like, sa sinabi ni Miss Grace kanina, bilog nga yung ating shower sa unit. Yung actual unit natin. So, ganyan po makikita nyo. So, nasa sa inyo na rin kung paano nyo i-decorate yung unit nyo. Yung toilet and bath. So, ganun pa rin. As we've said, meron tayo dito magkakaroon ng mga, I think, 2 inch or may division yan.
para hindi naman naglulusak doon once na mag-shower kayo. So, meron ditong mataas na ganun. Okay? Ayan. So, dadagdag ko pa, yung mga toilet and bath natin, para meron siyang lugar na ganito, na para siyang, para lumabas yung init. Yan. Exhaust fan. Yan. Merong, parang ganito rin yung style niya. Yan. Okay? So, we move on na. So, natapos na tayo sa kitchen, sa toilet and bath, kung ano yung tiles natin. So, yung mga walls naman natin, 3-paint, finish. So, Miss Ayla, ituloy mo na kami sa tour. Okay, so nandito naman tayo ngayon sa living room. Ito po yung ating living room. So, depende sa inyo kung ano yung gagawin yung design pagdating sa pader. Kasi nga, usually nga, ito, nilalagyan nila ng salamin na ganyan para mas lumuwag yung tingin sa space ng living room nila. And also, we have the dining. Yan. So, kasi sa inyo yan, kung sa inyo gustong ilagay yung dining table, so, ayan po yung space natin dito. And then, Miss Grace, may dadagdag ka pa? So, it's like living and dining room in one. Okay, Yes. so we maximize the space of the one bedroom, 28 square meters. So, idadagdag ko pa pala, meron pang mga choices na mga sizes ang mga one bedroom. We just start at 28, meron 29, meron ding 30, at meron ding 40. Hanggang 40. Ayan, 40 something square meters. So, same layout, mas malaki lang po talaga yung space, lumalaki or lumalapad. Ganun. Okay, Miss Ayla. Okay, so dito na tayo sa bedroom. As you can see, medyo mas maluwag yung bedroom ng one bedroom sa 28 square meters. So, maluwag siya. So, nasa sa inyo ulit kung saan nyo ilalagay yung mga interior. So, kagaya nito, meron tayong table dito. Pwede kayo maglagay ng table eh. So, malaki rin naman yung window natin. Maluwag. Ayan, malaki siya. So, yung cabinet natin, andi dito. So, ganyan ulit ang makikita nyo. Walang cabinet sa actual unit. May space. May space lang na kayo na maglalagay kung ano yung gusto nyong maging design. Interior ng rooms nyo para sa mga wardrobe cabinet. Okay? Pwede pa nga sila dito maglagay pa ng mga design nila eh, no? So, pwede rin silang magtago na gawin nilang drawer, di ba? Yes, kagaya nito, meron pang, pwede kang maglagay ng TV. So, may patungan tayo ng TV. So, ganyan yung makikita nyo na pwede nyong gawin dun sa unit nyo. Okay, so mahaba-haba rin to eh, no? Miss Ayla, sa'yo, ikaw naman mag-step dyan. Kasi ako Okay, size so, 9 ako eh. So baka... Ako size 7.5. So, Yes, size 7.5 Okay, from 7. bed. Etong size ng bed na to, I think mga double size to eh. So, from here, Ilang mag-steps ako sa 7.5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may space pa. 6 So, and 1, 4. etong cabinet natin, so maluwag naman siya. Ayan. So, yan, makikita niyo. So, Mga kasya isang naman yan. isang gano'n, no? Oo. So, hatiin ko po yung ano ko. Ayan, ganyan kalaki yung sa cabinet. So, marami pa kayong malalagay. Okay? So, mataas din yung ceiling niya, no? So, yung taas po nito from the ground is 7 feet. Yan. 7 feet. Ayan. So, tignan niyo po ako sa salamin. Ayan. So, ayan po. So, ganyan po. Mataas na mataas pa sa akin yung ceiling. So, hindi kabitin sa space. Ibig sabihin Ano bang po height kasi, mo, Miss Grace? Kasi, di ba, syempre nasa height din yan. So, ang height mo is 5'7". 5'7". Ikaw, anong height mo? 5'2", I think. Okay, so ito po is ang advantage po kasi pag mataas ang ceiling, mas presko po ang loob ng unit. Okay. Yes. So, ganun din yung window. Sa aircon natin is window type ulit. So, depende, pwede nyo rin ulit lagyan siya ng split type. Okay. So, okay? Okay, so yan po yung mga tour namin. So, tinur po namin kayo sa 2 bedrooms and 1 bedroom. Yes. Okay. So, meron din po kaming mga units na 2 bedroom with balcony. So, Miss Ayla, ano ba yung size ng mga 2 bedroom with balcony natin? Ang 2 bedroom with balcony natin is nagre-range yung square meters natin sa 59. Yeah, I mga think 59. Yes, 59 to square 61. meters. Ayan. So,
So, depende po kung ano pong tower yung magugustuhan po ninyo. Okay? May Okay. masasabi ka pa ba sa kanila? So, I think parang napaka-spacious na nito kahit sabihin nung 1 bedroom lang to, napakaganda po. So, maganda rin to para sa investment, para for sarili yung personal use, and para pa-rent din. So, napakagandang space para dito sa unit na to. Okay, may naalala ako hindi natin nasabi sa kanila. Ano yun? Penthouse. Yes. So, yung Okay. penthouse natin, meron tayong penthouse. So, yung penthouse natin, we have penthouse in Tower 1, 2, 3. Except sa Tower 4. Okay? So, pati yung bi-level natin. May bi-level units. May bi-level Kasara. units tayo. Bi-level units, yan yung may second floor. So, explain ko lang, if ever, halimbawa na 100 square meters, not totally 100 square meters yung makikita nyo sa actual na unit. Kasi hahatiin yon. So, yung lower is 50 square meters and yung second floor, yun yung half na 50 square meters ulit. So, total of 100 square meters. So regardless of the bigger size, Yes. ang yari pa rin naman ito is katulad din dito sa 1 bedroom and 2 bedroom. So yung style po natin is ganun din. Pinalaki lang yung space. So what is the advantage pag sa penthouse? Pag sa penthouse kasi mas malaki. So, pwede kayong maglagay ng 3 bedrooms. Okay. I think, mas malaki kasi yung space. And also, kung family kayo, mas advantage yun. Na Okay. yun ang kunin nyo, yung penthouse. Pero kung dalawa lang kayo, tatlo, or 2 or 1 bedroom. Okay. So, isa pa, dadagdag ko rin sa advantage ng penthouse is nasa inyo yung advantage ng magandang view. Kasi Yes. kayo yung nasa top ng floor. Ayan. So, tsaka ang madalas sa aming mga penthouse is glass window siya. Yan. So, kita-kita niyo yung view. So, from your bedroom or from your living room, kita-kita niyo yung view malaki. So, ang lalaki po ng bintana at glass window. Okay? Okay? So, okay na tayo, Miss Grace. Okay na kami. So, siguro pag may question kayo about the details about Kasara, you can also contact not only me but also Miss Ayla Yes. Dinginbayan, our sales online associate. Okay. So, Okay, magbababay na tayo. we'll find your happy place. Okay. Bye! Thank you. Thanks. Bye-bye.